Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto po tayo sa isang pagmimisyon dito po sa Landas ng Buhay, hangga Paumbong, Bulacan. Kahapon po ay tinatalakay po natin ang isang ito po ay kailangan ng gawin ng lahat ng mga tao na di po ba sabi ko nga kahapon, ang kailangan ng tao ngayon, dahil sa bagong taon na tayo, ay kailangan na po tayong maging bagong tao naman. Na tayo ay lalakad na ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Na hindi na tayo nagsisilakad na gaya daw ng mga hintil. Ituloy po natin yung ating pong pinag-aaralan kahapon doon po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4. Ito po kasi galing sa ating pong pastor, kaya kailangan po natin itong maituloy dahil napakalaki po itong bagay kung ito po yung magagawa natin ng mga iniaral ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ito po kasi binabanggit po dito ang napahikayat sa kalibugan. Ito po mga kahalayan ng mga tao, na yung mga tao ay nabubuhay sa mga kalayawan ng pita ng laman. Na siya naman po nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon, na marami na po talaga mga tao ang nakalimot na raw sa Diyos. Kaya nga po itong mga nararanasan po natin na mga dilubyong mga nagaganap, mga kaparusahan, mga salot, mga sumpa, lahat na lang po yata ng mga kaparusahan ay naibulaos na sa atin ng ating pong dakilang Ama. At ito pong may nabalitaan po ako na baka raw po itong bago dumating o sumapit ang bagong taon, mag-ingat daw po ang lahat. Dahil hindi po natin alam o nalalaman yung mga mangyayari at magaganap. Lalong-lalo na po pagsapit po ng araw ng bagong taon, alam naman po natin na maraming mga tao ang napapahamak. Sana po mag-ingat po kayo, lalong-lalo na po sa araw ng bagong taon, alas 12 ng hating gabi. Marami ang napuputulan ng daliri, marami ang napuputulan ng kamay, marami ang namamatay sa mga paputok na yan. Alam nyo po kung ako po tatanungin ninyo, yung bibilhin kong paputok na yan, ibibili ko na lang ng pagkain at pangangailangan sa mga tahanan. Unang-una, ligtas ka na, hindi mapapasapanganib ang buhay mo, walang kapahamakan. Kung halimbawa, maghagis ka ng paputok, tapos ang inihagis mong paputok ay napunta sa ibang tao. Alam nyo po, may nakita po ako, nabalitaan isang dalaga. Alam nyo po ba kung saan pumasok ang paputok na inihagis? Pumasok po sa kanyang dede ang paputok at dun po sumabog ang paputok. Ganyan po kadelikado ang paghawak ng mga ganyang nakamamatay na bagay. Kaya hanggat maaari lang po, huwag nyo na pong tangkilikin ang mga ganyang mga paputok. Ligtas ka na, wala pang delikadong maaaring maganap sa iyong pamilya, sa iyong sarili, at sa lahat ng mga tao nakapaligid sa iyo. Ang maganda pa po dito, nakatipid ka pa.
So tuloy po natin yung ating pong binabasa. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Bakit po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, tayo daw ay hindi nangatuto ng ganitong mga bagay sa ating pong Panginoon Jesucristo? Ano po ba kasi ang mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo? Ang kanyang mga katuroang Kristo. Una, ang utos po ng ating Panginoon Jesucristo ay ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng lahat ng iyong buong pag-iisip, na gaganapin mo ang lahat ng kanyang mga utos. Dahil kung ikaw ay nakakaalam at sumusunod ka sa mga kautusan, sa 10 utos ng ating dakilang Ama, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Pangalawa, ang utos ng ating Panginoon Jesucristo na siyang dapat nawa na sana po'y maganap na po ng lahat ng mga tao, na sana ito ay maganap natin itong sa darating na 2024. Alam niyo po ba, ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Kaya po sa amin pong inaral ng pastor kahapon, na kung napanood niyo po yung aral namin kahapon, diniscuss po namin yung tungkol sa 10 kautusan ng ating pong ninunong Moises na ibinigay sa atin ng ating pong dakilang Ama sa pamagitan ni Propeta Moises. At alam niyo po ba, itong 10 kautusan na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating pong dakilang Ama, ipinasa po yan sa tunay na sugo. Ngayon, nalalaman nyo na po ang hiwaga na nagaganap dito sa Kaharian ng Langit. Galing kay Propeta Moises, bakit ang 10 kautusan na ito ay ipinasa sa ating pong pastor? Anong hiwaga mayroon ang isang pastor ng Kaharian ng Langit? Bakit ipinasa sa kanya na yung 10 kautusan na nung kapanahunan ng ating ninunong Moises ay sa kanya ibinigay? Bakit nasa pastor natin ngayon? Alam niyo po ba, meron po kaming isang viewers at nagpatotoo po siya ng inilahad ng pastor ang kanya pong mga kamay. Nakita po niya, malakas po ang third eye nun, nakita niya ang 10 kautusan sa kamay ng pastor. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo at sinasaksihan ko sa inyo. Marami na pong mga medium dito na nagpapatotoo na yung pastor na pinagkalob sa atin ng ating dakilang Ama, nakapandili sa atin ng ating kaalaman at unawa, marami pong hiwaga na nakabalot sa kanyang pagkatao. Kaya po ang sabi ko sa inyo kahapon, siya ang anghel na umakyat sa sinisikatan ng araw, na siyang pumipigil sa galit ng ating dakilang Ama. Kung hindi nyo po nalalaman, matagal na pong pinagbantaan ng ating dakilang Ama na ilulubog niya ang bansang Pilipinas. Isang dilubyo lang po yan. Alam nyo po ba yung sinasabi ng pastor? Yung tungkol sa Atlantis. Kung papaano nawala ang mapa ng Atlantis sa mundo, na ilubog ng isang malakas na pagputok ng bulkan. Kaya nga po, kapag may mga dumarating na mga malalakas na dilubyo, alam niyo po ba na inaatasan po kami ng pastor na mamagitan? Kasama po siya sa pamagitan ng panalangin at ayuno ng mga taong matuwid, napapagtagumpayan naman po. At alam niyo po ba yung nangyari sa gera sa Russia at sa Ukraine? Hindi niyo po alam kung anong hiwaga ang naganap doon sa pamamagitan ng mga tao na namagitan, na humiling na ang gera doon ay tumigil na, at ang mga bomba doon ay para huwag sumabog. Alam niyo po ba na habang kayo ay natutulog, may mga taong nananalangin
may ginagawa na mga milagro para ang gera na iyon ay huwag matuloy at tumigil na at walang pumutok na mga nuclear weapon. Alam nyo po, napakahiwaga po niya. Kung malalaman nyo lamang po at nasasaksiyan nyo yung nangyayari at nagaganap. Ginagawa po namin yan tuwing alas 12 ng hating gabi. Siyam na gabi na pinag-ayunuhan po namin yan para huwag lamang makapagpasabog ng nuclear bomb ang Russia at ang Ukraine. Pasensya na po, dapat hindi ko na sinabi sa inyo to. Dahil alam ko naman po na wala pong maniniwala. Tuloy na lang po natin itong ating binabasa. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya nga po ito yung aming sinasabi sa inyo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tao na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral ng ating pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Bakit ko po ba ito laging sinasabi sa inyo? Pastor, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Alam nyo po, kung malalaman nyo lamang yung ating pong banal na kasulatan, kung kayo po ay may mga pangunawa, kung bukas ang inyong mga pangunawa sa Biblia, malalaman nyo po yung ginagawang pangangaral ng mga mangangaral na walang alam sa mga lihim ng hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Tanging pastor lang po ang may karunungan para mabuksan. Nasa kanya po yung mga susi na karunungan. Yan po ang hindi nyo po nalalaman. Kaya po yung mga simpleng mga talinghaga, napakasimple lang po sa kanya. Yung mga talinghaga na hindi ninyo may paliwanag, siya po ang nakakapagpaliwanag dahil nasa kanya po yung mga susi ng karunungan na pinagkaloob ng dakilang Ama sa isang tunay na sugo. Kaya po sa lahat po ng mga tao na patuloy na nakikinig na matunay na aral ng katotohanan, magpatuloy lang po kayo dahil yung mga karunungan na inyo pong natututunan dito at mga katotohanan, yan po yung mga kayamanan na pwede nating magamit at madala sa ating pong paglisan dito sa sanlibutan. Yan po yung mga kayamanan na ating pong dapat ipunin na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit at hindi dito sa lupa. Dahil ang mga kayamanan dito sa lupa ay walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama sa pagdating ng panahon na tayo ay lilisan dito sa sanlibutan. Wala po tayong madadala. Dumating tayo ng hubad sa sanlibutan at tayo ay lilisan ng hubad dito sa sanlibutan. Ang tanong, saan kaya pupunta ang iyong kaluluwa pagdating ng panahon na ikaw ay yumauna? Alam nyo kaya? Ako po, uulitin ko lang po hindi ko naman po ito'y pagmamalaki na dahil po sa mga, siguro dahil sa mga nagagawa kong mga kabutihan sa aking pong kapwa, nangangaral ng gagamot ng walang bayad, sa patuloy ko po itong ginagawa sa paglilingkod, sa paghahayag ng mga katotohanan. Alam niyo po ba na nabanggit na po na, sabagay nabanggit ko na rin po ito na sana po, mangyari din po ito sa inyo na yung kagaya po na sa pastor, yung pangalan po ng pastor doon sa kalangitan, buo na po yung pangalan niya doon. Ang mga letra ay mga kumikinang na mga ginto. Yun po yung letra ng kanyang mga pangalan doon sa kalangitan. Gaano po kahiwaga ito? Ako naman po, buo na rin po yung pangalan ko sa kalangitan.
Pero hindi nga lang po ginto na kumikinang nakagaya na sa pastor. Ang sa akin po ay masaya na ako na naalaman ko na ang pangalan ko pala sa kalangitan ay buo na. Alam niyo po ba ang sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo? Na huwag mong ikagalak sa mga manggagamot po. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag mong ikagalak na ikaw ay nakapagpapalayas ng demonyo, ikaw ay nakapagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Subalit ang iyong ikagalak ay ang maalaman mo ng iyong pangalan ay nakatala doon sa aklat ng buhay, doon sa kalangitan. Mahiwaga po yan. Paano namin nalalaman ang mga ganitong hiwaga doon sa kalangitan? May lihim po yan. At kung kayo po ay makakarating dito sa kalangitan, lahat ng mga hiwaga ng kalangitan, malalaman nyo po yan. Iyan po yung aming itinuturo dito sa kaharian ng langit. Mga aral ng katotohanan, dahil ang sabi ng Panginoon, ang karunungan daw ng sanlibutan ay kamangmangan lamang sa Diyos, sa Panginoon. Kaya po ang dapat po nating pakanasahing maalaman at matutunan, mga karunungang panglangit dito sa kaharian ng langit. Kaya nga po ito yung sinasabi ko rin sa lahat po ng mga mangangaral na ulit-ulitin ko po sa inyo. Ang sabi ng ating kapatid na Eli Soriano, kung may isang mangangaral na dumating na mas higit ang kanyang karunungan kaysa sa kanya, bababa siya at magpapakumbaba. Kayo po kaya na mga mangangaral, kapag naalaman nyo na nandyan na ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na mas higit ang kanyang karunungan kaysa sa inyo, magpakumbaba kaya kayo? Palagay ko hindi. Dahil maraming mga tao ngayon, ang mga nagmamapuri sa sarili, mga nagmamataas sa sarili, at alam nyo po ba, ang masakit lang nito, yung kanilang mga sarili, ipinagpalagay na nila na sila yung mga Diyos. Alam nyo po ba kung sino yung nagsabi niyan? Na halos ay isigaw niya sa buong daigdig na siya na yung Diyos. Si Pastor Kibuloy. Tama ba yung mga sinasabi niya na lahat daw ng mga kaluluwa natin, siya ang may-ari? Ikaw ba gumawa ng kaluluwa? Kibuloy? Alam mo, walang makakaligtas sa mga kalukuhan mo sa amin dito sa kaharian ng langit. Tandaan mo. At alam mo ba na ang hatol ng Panginoon bumaba na sa iyo. Subalit, kung ikaw ay magsisisi, magbabago at magpapakumbaba sa harapan ng dakilang Ama, Isaiah 57, talatang 15. Basahin mo yan hanggang 20. Baka maaring makaligtas ka pa. Dahil alam naman natin na ang ating dakilang Ama ay talagang Diyos po siya na maawain, mahabagin, mapagmahal sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay magpapakumbabang loob, magpapakumbabang pag-iisip, magpapakumbabang puso sa kanyang dakilang harapan. Sabi nga ni Propeta Isaiah, gaano man kabigat ang iyong mga nagawang kasalanan, maging tila matingkad na pula, na gaya ng matingkad na pula. Ibig sabihin po noon, gaano man kabigat ang nagawa mong kasalanan, kung ikaw ay magsisisi, magbabago at magpapakumbaba, nandiyan po ang pagpapatawad ng Panginoon. Tuloy po natin. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya nga po ito yung sinasabi natin, na kung atin lamang pong paghahariin ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang mga aral, ito na lamang po, at wala nang iba pang kung ano-ano mga dokumento o kung ano-ano mga ipinahayag na mga katekismo, mga pasugo ng iba't ibang relihiyon. Ang
ang tangkilikin na lamang po natin ay ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon Jesucristo upang tayo na ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, magkaroon na po ng kapayapaan, katahimikan ang ating pong bayan, na kumbaga hari ang aral at ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming mga tao ang magkakaroon ng bagong taon at magkakaroon tayo ng bagong pagkatao, bagong buhay, bagong pag-asa sa bagong taon, bagong tao. Nakuha niyo po? At kayo mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Hindi po ba napakaliwanag ang sinabi sa Heneses Kapitulo 1, talatang 26? Sige nga po, basahin na po natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O di po ba napakaliwanag? Ang sabi naman po dito, at kayo'y magbis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nilalang po tayo ng ating pong dakilang Ama na maging kawangis niya at hindi maging kawangis ng mga demonyo. Nilalang po tayo ng Diyos bilang maging kawangis ng ating pong Panginoon at ng pong ating dakilang Ama. Subalit, ano po ang nagaganap sa ating pong bayan? Sa sandaigdigan na. Para bagang lalong-lalo na po yung mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Kaya po kung maghahari na ang aral ng ating Panginoon Jesucristo na yung aral niya, kahit ito lang, sana, wish ko lang nitong 2024, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya naman ng sa iyong sarili. Dahil kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka papatay ng iyong kapwa. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka manloloko ng iyong kapwa. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka gagawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Dahil ang pag-ibig nga ang siyang katuparan ng kautusan. Dahil hindi ka gagawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Yan po sinabi ni Apostol San Pablo. Basahin na nga po natin. Roma, Kapitulo 13, Kapitulo 12, talatang 13. Okay. Roma, Kapitulo 13, talatang 10 pala, baliktad. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Hindi po ba napakasarap na kung sakali lang na magaganap itong mga utos at aral ng ating pong Panginoong Jesucristo, yung kanyang lahat ng mga ebanghelyo, ay napakaganda po ng mga mangyayari at magaganap sa lahat po ng mga tao. Alam niyo po ba kung tayo daw lahat ng mga tao ayon kay Propeta Isaias, kung tayo magmamasunurin, basahin na nga po natin. Isaias Kapitulo 57, talatang 19. Ay, Isaias, ano pala yan? Isaias Kapitulo 1, talatang 19 pala. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito? Kung tayo lamang ay susunod sa mga kautusan ng ating pong Panginoon at ng kautusan ng ating pong dakilang Ama, kung tayo ay magkukusa at magmamasunurin sa pagsunod sa kanilang mga utos, pagpapala sa pagsunod, ipinapangako po yan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Dahil kung tayo po ay patuloy na gagawa ng mga kasamaan at patuloy na susuway sa kanyang mga utos, ano po ang sinabi ni Apostol San Pablo?
Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Basahin po ulit natin. Roma, Kapitulo 6. Ito po ang sinasabi po at iniaaral sa atin ang ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Alam niyo po ba ang sabi ulit ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo? Lahat ng mga tao na nabubuhay sa kalayawan bagamat mga buhay ay patay. Malinaw po yan. Ano po yung ibig sabihin ng patay? Patay ang kanilang mga pananampalataya. Alam niyo po ba yung sinasabi naman ng iba? Kapatid, paano mo masasabing patay ang mga pananampalataya namin? Sabi, kami nga ay nagsisimba naman kami. Nananalangin naman kami tuwing gabi. Iniibig namin ng Diyos. Mahal na mahal namin ang aming Panginoon Jesucristo kung alam mo lang. Ano po ang sabi ni Propeta Isaias? Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapwat walang kabuluhan ang pag-ibig nila sa akin. Basahin na nga po natin ulit. Marcos, Kapitulo 7, talatang kailangan po tayo puro biblikal. At sinabi niya sa kanila, Marcos, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaibabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao, at nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, ibig sabihin po pala, sa halip na sundin po natin ang utos ng Diyos, yung kanyang 10 utos, at ang utos, yung 10 utos, ginawa na nga lang 2 ng Panginoon. At alam niyo po ba, kapag nasunod natin ang 2 kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, naganap po natin yung 10 utos. O, eto po yung halimbawa. Ang nakalagay sa 10 utos. Kung iniibig mo ang iyong kapwa ng gaya na sa iyong sarili, hindi mo kayang pumatay ng iyong kapwa. Tama? Bawal pumatay sa 10 utos. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo nanakawan ang iyong kapwa. Kung iniibig mo ang iyong kapwa na kagaya ng sa iyong sarili, hindi mo kukuhanin o pagnanasahan ang asawa ng iyong kapwa. O kapitbahay na. Pumasok na, di ba? Kung iniibig mo ang iyong kapwa, wala kang kasamaang gagawin sa iyong kapwa. Hindi ka magsisinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka gagawa ng anumang ikasasama ng loob ng iyong kapwa. Tama po ba? Kung mapapagbulayan nyo po yan, yung 10 kautusan ng ating pong dakilang Ama, pumasok pong lahat yan sa 2 utos ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-aralan nyo pong mabuti yan, pasok lahat yung 10 kautusan. At alam nyo po ba, malaki po ang naging impact sa buhay ng tao yung hindi pagsunod
at yung pagsunod sa kautusan ng ating pong dakilang Ama. Alam niyo po ba yan? Dahil sa mga pagsuway ng mga tao sa 10 utos ng ating pong dakilang Ama, lahat ng mga kaparusahan, isinaboy na, ibinulaos na ng ating dakilang Ama sa sanlibutan. Hindi niyo po ba nakikita yan? Na sa sobrang kasamaan na ng mga tao, na ito pong nakaraang 2023, magiging isang larawan na lamang po ito ng alaala sa lahat ng mga taong dinilubyo, na sana mapagbulayan po ninyo yung lahat ng mga ginagawa sa inyo ng Diyos, na kung mayroon kayong mga ginagawang pagkakamali sa inyong buhay, lalong-lalo na sa mga batas palatuntunan ng ating pong dakilang Ama, kung mayroon kayong mga nalalabag, tigilan nyo na po, dahil hindi titigil ang mga kaparusahan, mga parusa't sumpa, mga salot na yan, hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng pagbabago. Kaya po itong sa darating na 2024, akin lang pong sinasamo, dinadalangin sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama, na sana po sa bagong taon, may bagong tao na. At sana po, sa lahat ng mga mananata, yung mga nagsasabing, ang aking New Year's resolution, hindi na ako magnanakaw. Sana nga po. Dahil ang sabi po ng ating pong kagalang-galang na propeta Malakyas, basa po ulit tayo, no? Malakyas, Kapitulo 5. Ay, Malakyas ba yun? Amos yata. Amos pala, Amos. Amos, Kapitulo 5. Diba? Ang nakalagay po doon, kung tayo po ay mananata, huwag po tayong manata. Mas mabuti pa raw na hindi tayo nanata kaysa sa nanata tayo na hindi natin natupad. Dahil lahat po ng ating mga sinasabi, lahat po ng mga inihahasik natin, lahat po yan ay nakatala doon po sa aklat ng buhay, na doon po sa aklat natin. Meron po tayong mga diary doon sa kalangitan, na habang tayo po ay nagsasalita, habang tayo may ginagawa, lahat po ng mga ginagawa natin, naka-record po yan. Meron daw po tayong Akashic record doon sa kalangitan, ayon po sa pastor, na kung tayo po may mga sinabing mga kasamaan sa ating kapwa, kung tayo may mga ginawang mga kasamaan sa ating kapwa, lahat po yan naka-record. Kaya pagdating po ng araw ng paghuhukom, na tayo ay huhukuman na, dahil darating naman po talaga yan. Dahil lahat naman po tayo mga tao, pansamantala lamang po yung pagtira natin dito sa sanlibutan. Lahat tayo ay lilisan, lahat tayo ay huhukuman ng ating dakilang Ama. Kaya po ito yung laging sinasabi ng ating pong kapatid na Lady Min, na lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng dakilang Ama. Lahat ng dila ay magsusulit sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Darating po yung araw na yaon na ang lahat ng mga tao ay nakaluhod doon sa lumalang sa atin. Kaya nga po lagi po namin sinasabi, lagi namin inaaral sa lahat ng mga tao, hindi po yung ating mga sarili, yung ating itataas, kundi yung lumalang sa atin, ang ating laging itataas. Pupurihin, sasambahin, dadakilain. Ang masakit lang po nito, maraming mga tao nagtanggap na sila yung mga Diyos dito sa sanlibutan. Sa bagay, alam niyo po ba kung sino yung Diyos ng sanlibutan? Si Satanas po yan. Maliwanag po yan. Kaya yung mga nagpapanggap ng Diyos dito sa sanlibutan, isa ka sa kampo ni Satanas. Maliwanag na maliwanag po yan. Sabi po ng pastor yan, yung mga taong nagtanggap na sila ang Diyos dito sa sanlibutan, kayo nga ang Diyos ng sanlibutan.
Kilala nyo ba yung Diyos ng sanlibutan? Siya po si Satanas. Yan po yung isang beses na nangangaral ako na pinipilit sabihin ng pastor na dinidikta niya na sabihin ko sa inyo. Ngayon po, sinabi ko na sa inyo kung sino ang Diyos ng sanlibutan. Walang iba kundi si Satanas na siyang naghari sa buong sanlibutan. Kaya po tayong lahat ng mga tao na nakapakinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng pastor, sana po ay magliwanag na po kayong lahat. Lumiwanag kayo sa harapan ng lahat ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa na kayo ay nagkaroon ng mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo. Na kayong lahat ay nagkaroon na ng kaliwanagan at lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng maraming tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa. At ito po yung ating pong huling mensahe na sana pa pala ito pong huling mensahe po natin na kailangan po itong maalaman ng buong sanlibutan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ito lamang pong pananampalatayang ito na dala-dala ng ating pong Panginoon Jesucristo. Lagi ko po sa inyo sinasabi, itong pananampalataya na ito yung daan na dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo, ng kanyang mga apostol, ng magmula pa kay Amang Adan, kay Amang Abraham, Amang Isaac, Amang Jacob, Amang Israel, kay Propeta Moises, sa lahat ng mga Propeta Isaias, Jeremias, Ezekiel, Propeta Daniel, lahat po ng mga taong mga nangabanal. Ito po yung daan na kanila pong dinaanan. Ang pananampalatayang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Babasahin po natin. Ito po yung ating pong huling mensahe na sana po ito na yung magharing pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Alam nyo po na kung ito lamang pong pananampalatayang ito ang maghahari at kikilalanin po natin yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na hindi ninyo matanggap, baguhin nyo na po yung mga paniniwala ninyo. Dahil kung ito pong pananampalatayang ito ang inyong itataas at inyong itatanyag na ang Panginoon Jesucristo ay maghahari sa buong sanlibutan, iyan po ay nakapropesiya sa ating banal na kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo ay maghahari sa buong mundo at iyan po ay hindi ninyo mapipigilan. Kahit magpakamatay pa kayo, hindi nyo mapipigilan ang paghahari ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kailanman at saan man, walang makapipigil sa kanyang paghahari. Kaya po hanggat hindi pa dumarating ang panahon ng kanyang paghahari, sama-sama po tayo, isang puso, isang pag-iisip, isang layunin na paghahari natin ng tunay na hari. Walang sino mang hari na makapagbibigay ng kapayapaan dito sa sanlibutan. Walang iba kundi ang tunay na hari, ang guro ng sangkatauhan, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Siya lamang po at walang iba. Dahil kung kayo ay naniniwala sa Panginoon, ang inyong pinaniniwalaan ay ang nagsugo sa Kanya. Sino ba ang nagsugo sa ating Panginoon? Walang iba kundi ang ating dakilang Ama, dahil silang dalawa ay iisa. Kapag naniwala ka sa Panginoon, ang pinaniwalaan mo ay ang dakilang Ama. Maliwanag po yan dahil silang dalawa ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sino man ay hindi makaparoroon sa dakilang Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po yung sinasabi ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya anuman ang inyong gawin na pigilan ng kanyang paghahari, wala po kayong magagawa. Kaya po sumunod na lamang po kayo sa agos. Taghari natin ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay para dumating na ang kasaganaang matagal nyo nang inaasam. Katahimikan, kapayapaan, walang salot, walang sumpa, walang dilubyo, walang mga nagkakamatay. Mapaparang po lahat yan.
magkakaroon na po tayo ng bagong langit at bagong lupa. At darating ang dibino gobyerno na matagal ng panahon na hinihintay ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Yan po ay mangyayari at magaganap kung ating pong paghahariin ang tunay na hari. Kaya po sa lahat ng mga gusto maghari, may tunay pong hari. Walang iba kundi ang hari ng lahat ng mga hari, Jesus ng Nazaret. Yun lamang po. At magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Ama at sa ating Panginoon Jesucristo, at nawa po ang pag-ibig sa inyong mga puso ay sumagana. Maraming salamat po sa inyo lahat, at sana sa bagong taon, bagong tao, bagong buhay, bagong pag-asa. Magandang umaga po, at maraming salamat po sa inyo lahat. Patay mo ran. Panghinaan mo na yun.